Magandang araw mga bata. Ako si Ginang Teresita F. Lopez. Ako ang inyong guro sa Aralin Panlipunan 6. Tayo ay nasa ika-4 na linggo ng unang markahan. Halika't samahan mo ako na talakayin at tuklasin ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayong araw, tayo muna ay magbalik-aral at sukatin natin ang iyong natutunan sa huling aralin. Tukuyin ang tinutukoy sa tanong. Sino ang namuno sa pagpunit ng sedula sa Balintawak? Si Andres Bonifacio o Mariano Ponce? Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay Andres Bonifacio, tama ka. Magaling. Para sa sumunod na tanong, kailan naganap ang unang malaking labanan sa San Juan del Monte? Setyembre 30, 1896 o Agosto 30, 1896? Ang tamang sagot ay Agosto 30, 1896. Ano ang tawag sa 13 bilanggong binitay sa Cavite? 13 Martires o 13 Martines? Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay 13 Martires. Binabati kita dahil handa ka na para sa susunod nating aralin. Sa ating aralin ngayong araw, tutunghayan natin kung paano tinulungan ng mga kababaihan ang mga katipunero noong panahon na ipinagtatanggol nilang ating bansa laban sa mga Espanyol. Isa-isa nating kilalanin ang mga kababaihan na nagbigay ambag at tumulong sa rebolusyon. Kilala mo ba ang mga kababaihan na ito sa larawan? Halika't kilalanin natin sila. Ang mga katipunera ay humihikayat ng mga bagong miyembro ng samahan, tagasulat ng katitikan, tagaingat ng mga mahalagang dokumento, tagalinlang, tagaaliw ng mga otoridad ng mga Espanyol na nagdududa sa mga pagpupulong na sinasagawa ng mga Pilipino at tagagawa ng bandila. Narito ang mga kababaihang may partisipasyon sa Rebolusyong Pilipino. Gregoria de Jesus, asawa ni Andres Bonifacio, lakambini ng Katipunan, tagapamahala ng mga armas at iba pang kagamitan ng katipunero, tagapagtago ng mga lihim na dokumentong pang-rebolusyon. Siya din ang kauna-unang babaeng miyembro ng samahan. Ito si Melchora Aquino. Siya'y tinaguriang ina ng Katipunan. Higit na kilala sa bansag na Tandang Sora. Nakibahagi sa maadhikain at pakikibaka ng mga Katipunero para sa kasarilan sa kabila ng edad na 84 na taong gulang. Nagbigay ng mga pagkain, salapi at panggamot sa mga rebolusyonaryo. Siya ang naging kanlungan, taguan at kalaunay punong himpilan ng mga rebolusyonaryo. Isa rin si Teresa Magbanua sa mga kababaihan na nagkaroon ng partisipasyon sa Katipunan. Si Teresa Magbanua ay galing sa mayamang angkan na piniling umanib sa Katipunan. Siya ang unang babaeng mandirigma sa Panay at kilala bilang Joan of Arc ng Visayas. Itinalaga bilang komandante ng Iloilo. Ipinagbili ni Magbanua ang kanyang mga ari-arian sa Iloilo upang matulungan at matustusan ang mga gerilya. Trinidad Tecson. Isa siya sa pinakamatapang na kawal na babae na nakipaglaban sa mga kawal na Kastila.
hinirang na Brigadier General ng pamalaang revolusyonaryo. Lumagda bilang kasapi ng kilusan gamit ang dugo. Inalagaan, pinakain niya ang mga sugatang kawal. Itinuring na ina ng Philippine National Red Cross. Agida Kahabagan A. Inquinto. Nagmula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Nagsilbing tagapuslit ng mga gamit pandigma noong 1896. Kilala bilang si General Agida dahil sa kanyang katangi-tanging katapatan. Siya ay isa sa mga nanguna kasama si General Artemio Ricarte sa pagsalakay ng garrison ng mga Espanyol sa San Pablo, Laguna noong Oktubre 1897. Marina Dizon. Itinalaga ni Andres Bonifacio bilang pinuno ng dibisyon para sa mga kababaihan sa kilusan at namahala sa pagkalap at inisasyon ng mga babaing kasapi. Nagsilbing tagapaglikom at tagapag-ingat ng mga mahalagang dokumento ng katipunan. Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, kilala sa tawag na Panggoy. Naglingkod bilang Pangulo ng Lupon ng mga kababaihan. Josephine Bracken, asawa ni Jose Rizal. Nag-alaga ng mga sugatan sa Cavite noong 1897. Ngayon na nakilala mo na mga kababaihan na nagkaroon ng partisipasyon sa Rebolusyong Pilipino, sa tingin ko ay handa ka na para sagutin ang mga gawaing pagkatuto sa iyong module. Subukan natin. Gawain sa pagkatuto bilang 3. May mga taong nakagawa ng kabayanihan para sa ating bansa. Sila ay nagdaan sa hirap at nagsakripisyo dahil sa kanilang pagmamahal sa ating kalayaan. Ang ilan sa kanila ay nagbuwis pa ng sariling buhay. Kilala mo ba sila? Isulat ang kanilang pangalan at mga nagawa para sa Rebolusyong Pilipino. Tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Narito ang ilan sa mga kababaihan na may nagawa para sa bayan. Mga kababaihang bayani. Melchora Aquino, ang kanyang nagawa para sa bayan ay gumamot, nag-alaga, at nagpakain sa mga sugatang katipunero. Gregoria de Jesus, tagapag-ingat ng mga lihim na dokumento ng katipunan. Teresa Magbanua, nanguna sa pakikipaglaban sa mga Espanyol kasama ang mga kalalakihan. Gawaing pagkatuto bilang 3, letrang ba. Kung ikaw ay nagawi sa Tandang Sora National Shrine at napansin mo marahil ang bantayog ni Melchora Aquino o mas kilala sa tawag na Tandang Sora, bilang paggalang at pagkilala sa kanya, ano ang ipagugunita nito sa mag-aaral na gaya mo? Ipaliwanag. Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ako ay magpapasalamat at magbibigay pugay sa pamamagitan ng pagsaludo sa kanyang dambana. Kung hindi dahil sa kanya, ay walang kalayaan na itinatamasa ng ating bansa ngayon. Isa siyang mabuting halimbawa sa lahat ng kababaihan at sa mga Pilipino. Tunay na dapat natin siyang ipagmalaki. Atin namang subukang sagutin ang gawaing pagkatuto bilang 3, letrang ka. Maikukumpara mo kaya ang dalawang kababaihan sa rebolusyon? Subukan mo.
Pangalan, ginawa, ibig sabihin, epekto, sang-ayon ka ba? Bakit? Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Narito ang maaaring maging gabay na sagot. Maikukumpara mo kaya ang dalawang kababaihan sa rebolusyon? Subukan mo. Pagkumparahin natin si Melchor Aquino at si Gregoria de Jesus. Si Melchor Aquino ay gumamot, nagpakain at nag-alaga sa mga sugatang katipunero. Ibig sabihin, nagsilbing ina ng katipunan. Ang epekto nito, maraming katipunero ang gumaling at nakapagpatuloy sa laban. Sang-ayon ka ba? Oo. Bakit? Dahil tumulong siya na walang hinihintay na kapalit upang lumaya ang ating bayan. Samantalang si Gregoria de Jesus, ang kanyang ginawa, tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng katipunan. Ibig sabihin, nagsilbing lakambini ng katipunan. Ang epekto nito, nahirapan ang mga Espanyol na pabagsakin ang rebolusyon dahil hindi nila alam ang mga impormasyong itinatago ni Oriang. Sang-ayon ka ba? Oo. Bakit? Dahil sa kanya, natagalan ang mga Espanyol na malaman ang mga ginagawa ng kanilang kilusan. Dahil nasagutan mo ng tama ang gawain sa pagkatuto bilang 3, ngayon naman ay ating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 4 sa iyong module. Suriin ang mga pangyayaring kaugnay ng partisipasyon ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino. Lagyan ng salitang tama kung ito ay tumatalakay sa mga naiambag na mga kababaihan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino at mali naman kung hindi. Una, nagbigay ng pagkain at tulong sa mga makihimagsik laban sa mga Espanyol. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawa, ginamot ang mga sugatang katipunero. Ano ang iyong sagot? Ang sagot ay tama. Ikatlo, nagtago ng mga mahalagang dokumento ng katipunan. Ano ang iyong sagot? Tama. Kaapat, nanguna sa pakikipaglaban sa mga kawal. Ano ang iyong sagot? Ang sagot ay mali. Kalima, gumamit ng kampilan sa pakikipaglaban sa mga mananakop. Ano ang iyong sagot? Ang sagot ay mali. Ika-6, nagsilbing tagapuslit ng mga gamit pandigma. Ano ang iyong sagot? Tama. Ika-7, itinuring sila bilang kaagapay sa ilang aktibidades ng samahan. Ano ang iyong sagot? Tama. Ika-8, tagapagpagawa ng mga bandila. Ang tamang sagot ay tama. Ika-9, kalihim ng sangay ng kababaihan at tagapagtago rin ng mga dokumento ng katipunan. Ang sagot ay tama. Ika-10, humikayat ng mga bagong miyembro ng samahan, tagasulat ng mga katitikan, tagaingat ng mahalagang dokumento, tagalinlang, tagaaliw sa mga otoridad ng mga Espanyol. Ang tamang sagot ay tama. Nasagutan mo ba ng tama ang mga tanong? Kung ganon, magaling! Ating ipagpatuloy ang pagsagot sa iyong module. Ngayon naman, dadako tayo sa gawaing pagkatuto bilang 5.
Ano-ano ang mga paraang ginawa ng mga makabayang kababaihan para ipaglaban ang kalayaan ng bansa? Ano ang iyong naramdaman sa pangyayaring ito? Narito ang maaari mong maging gabay na mga sagot. Ang mga paraang ginawa ng mga makabayang kababaihan para ipaglaban ang kalayaan ng bansa ay ang mga sumusunod. Una, nagbigay ng pagkain at tulong sa mga manghihimagsik laban sa mga Espanyol. Ginamot ang mga sugatang katipunero. Nagtago ng mga mahalagang dokumento ng katipunan. Nagsilbing tagapuslit ng mga gamit pandigma. Itinuring sila bilang kaagapay sa ilang aktibidades ng samahan, tagapagpagawa ng mga bandila, kalihim ng sangay ng dokumento ng katipunan, humikayat ng mga bagong miyembro ng samahan, tagasulat ng mga katitikan, tagaingat ng mahalagang dokumento, tagapaglinlang, taga-aliw ng mga otoridad ng mga Espanyol. Kalawa, ano yung naramdaman sa pangyayaring ito? Masaya ako dahil nalaman ko na napakalaki pala ng naging ambag ng mga kababaihan sa panahon ng mga rebolusyon. Malaki ang utang na loob sa kanilang kabayanihan. Dahil sa kanila, natatamasa natin ang kalayaan ng ating bansa ngayon. Binabati kita dahil iyong nasagutan ang mga gawain sa pagkatuto sa iyong module. Sana ay marami kang natutunan sa araw na ito kasama ako. Hanggang sa muli, paalam!